Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ipagmalaki ni Roque na siya ang swerte ng dating Pangulo para manalo sa ICC, abay biglang nanlumo sa kahihiyan itong si Roque matapos mabulgar ang tunay na plano. To the rescue naman itong si Amy na gustong imbestigahan ang pag-aresto kay Duterte. Kaya naman kinastigo ang galawan ng isang puganteng abogado at balimbing na senadora. Si Sara na mismo ang nag-anunsyo niyan na hindi kasama si Harry Roque sa legal o sa defense team ni Duterte sa ICC. Wala. Ang yabang-yabang ni Harry Roque. Expert siya daw sa international law. Isa lang ang iilan sa mga Pilipinos na pwedeng mag-appear sa ICC. Kaya kumbaga, nag-anunsyo na pati siya. Nag-online press ko na si Roque. Ang sabi ni Roque, I will not come home to the Philippines. I have to defend my president. Sabi ni Harry Roque, I am formally announcing that I will be applying for political asylum. I will be staying here in the Netherlands to defend my president. Parang siguradong-sigurado na siya, nakasama siya sa legal team ni Duterte. At nag-anunsyo na siya na hindi siya uuwi sa Pilipinas. Tapos ngayon, biglang inanunsyo ni Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, hindi kasama si Harry Roque. Marami siyang problema. Tapos, napahiya na ngayon mga kabunyog kasi nagyabang na si Roque. Parang sinampal ng kaliwat kanan si Roque. Kasi ang sabi ni Sara, ang kinukuha nilang lawyers, yung mga eksperyensyado talaga sa ICC. Hindi ka naman pala eksperyensyado sa ICC, Roque. Ito naman kasing si Roque, inanunsyo ninyo nung nakaraang araw, hindi kasama sa legal team si Sara. Mukhang napahiya si Sara dun . Ngayon, biglang inanunsyo ni Sara, hindi rin kasama si Roque sa legal team. Ang plano sana ni Roque, mag-grandstanding. Ibig sabihin, gusto niya, laman siya lagi ng balita sa Pilipinas. Gusto niya, ipakita niya na magaling siya. Ang problema, hindi nga siya isinama sa legal team. Yung Nicholas Kaufman, hindi masyadong mayabang. Ito si Roque, mas mayabang. Pero nung nag-anunsyo si Roque nung isang araw, akala mo siguradong-sigurado na siyang kasama siya sa legal team. At akala mo siya na talaga yung maglilid ng team. Yung grupong migrante, yung bayan muna, nagpahayag na sila, haharangin nila ang political asylum application ni Roque sa the Netherlands. Siguro, nasisense nila Sara at saka nung lead counsel ni Nicholas Kaufman, mukhang magiging komplikado itong isang abogadong ito. Itong si Harry Roque, wanted pala to sa Pilipinas. Tapos ang gagawin niya, mag-a-apply muna ng political asylum sa the Netherlands. Komplikado. Siyempre, sa parte nung chief, yung lead counsel, si Nicholas Kaufman, ayaw niya na ng complication. Alam nyo, ang mahal ng bayad ng mga foreign lawyers na yan, yung si Nicholas Kaufman, mahal yun. Mahal yun. Ngayon, ang maano lang dito, kaya natatawa tuloy ako sabi ko, hehehe. Lantad na nga ang pagiging vampira ni Senadora kahit pa kapatid niya ang Pangulo. Abay kanyang bibirahin sa ngalan ng kanyang amo na si Duterte. Nakailang tumbling na siya diba? For a long time, itong nakaraang 2.5 taon, ay nandun siya sa kampo ni Sara at saka ni Digong. Diba sabi nga niya, kahit mag-isa na lang ako, hindi ko iiwanan si Digong. Diba sabi niya, no? Kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwanan. Nung sinama siya sa admin slate, nagsabi siya na hindi siya sasama. Dahil mas doon siya nakadikit sa mga Duterte. Pero yung mga Duterte, katulad ni Baste at ni Panelo, binabanata naman siya. Pero nung nagsimula na yung kampanya, nakita niya na siya ay nasa bingit, sumama na siya sa administration. Dahil hindi naman lingid sa lahat na pag ikaw ay nasa administration, dagdag na 15-20% yan sa iyong boto. Because of the strength of the government during the midterms, yung machinery ng gobyerno, yung resources, etc., yung network, nakakadagdag yan. Naisip niya, teka, nanganganib ako. Balik na uli ako sa administration. Kaya nandun siya nung sa rally sa Lawag. Pero habang binabanatan ni Bongbong Marcos, yung mga Duterte, over Tokhang, over corruption, over pagiging pro-China. So, yun naman yung pagbalikwas niya uli sa gobyerno. No? Tapos ngayon naman, nag-tumbling na naman siya. Hindi siya sigurado saan ba siya kukuha ng suporta o boto. Diba? Lagi natin sinasabi, pag nasosobrahan ka ng pamamangka sa 2 ilog, i-reject ka ng 2 ilog. Tingin ko, wala nang magtitiwala sa kanya. Kung dati ay wala nang tiwala, mas sigurado na ngayon. This man, si Duterte, at 80 years old, was never made accountable for his actions. Growing up, marami siyang ginawang kalokohan, hindi siya na-kick out lahat, ina-arbor siya, gano'n. Kumbaga, yung attitude niya towards authority, gano'n-gano'n na lang. Kaya nung wala na siyang power, ito na, medyo napaparanoid siya dyan. So the coward in him
prevailed. And nakita naman niya kasi yung nangyari din kay Kibuloy, paano na shakedown. So yun yung that's why ang sabi tuwing nakakakita raw ng mga checkpoints sa Davao, yung ghost of his past is haunting him kasi ganun sila, di ba? When may tutumba sila, talagang nagche-checkpoint. So nung nawala na sila ng control sa Davao City Police for the first time in so many decades, nawala na siya ng control sa police. Kaya very yung movement niya, and he saw for himself how Duterte was flushed out of his stronghold. So sa kanya, feeling niya doon sa bahay niya, ang dali-dali niyang CQB ka nga. Pero kaya ang ginawa niya, lipad muna, assess muna tayo, tignan natin, di ba? Para to buy him some time. Kaso yung mga informants niya, mga malls niya, wrongly assumed that there was no warrant. Kasi remember, maraming mga politiko na may dual alliances. Kaibigan si Duterte, and yet kaibigan din nila si President Marcos. Kumbaga, may ganon sila that they can play both sides anytime. So, ang problema, yung mga malls ni Duterte sa Marcos administration, wala talagang nakuhang hard copy ng warrant. Kasi ina-assume nila, if there was such a warrant, they should have seen it by now. So, that was the wrong assumption. Di ba? Tapos, yung kanilang hubris, itong sila Harry Roque, sila Panelo, fake news yan, wala yan. Ganon. So, alam mo yun, they brush it off dahil sa kayabangan nila. And for that matter, more than bravado, it's underestimating the resolve of the Marcos administration na they won't dare arrest me. Parang they will just bully their way into their crowd. Tapos, sige, challenge you to arrest me, parang ganon. Talagang, God's hand na ito, sabi ko na. We cannot attribute it to anything else kasi nobody would have predicted that he would change his mind and just come back, and nobody would have predicted that he would change his flight to the morning flight. Kasi kung afternoon flight siya, for sure magli-leak na yung Interpol red notice at makakarating na sa kanila. Hindi na siya talaga tutuloy. Pero nobody got a hard copy nung morning. Because they had to leave Hong Kong early morning. Pero yung sinasabing alam niya na yung may warrant tapos pumasok pa rin siya, ano naman yun? That's BS kasi when they were planning, meron din sila mga contingencies in place. Ando doon na nga yung private jet papunta Davao, ando doon yung mga entourage nila Bongo waiting sa parang sasaluhin na sila. Parang they had their own contingency plans. Pero sabi mo nga na uuwi yan, bad luck yung if he would stay there. Hindi niya consideration yun actually. Yung bad luck siya sa China na pagka-asylum. Ang talagang lumabas is hindi lang siya makatulog. Parang namamahay siya. Hindi siya. Tapos he's surrounded by yung mga MSS. He felt unsafe. He felt paranoid. Kumbaga, he didn't feel at home. That's the bottom line. Tapos, kasi kung dyan, knowing what happened to him now, would you think he would do it again? No, he would take that asylum any day than what happened to him now. So yun. Kaya masasabi natin talagang caught off guard sila because of wrong information. The malls, their malls fed them wrong information. Their bravado, their hubris, kumbaga bolstered their decision to come back and kumbaga try to outrun the issuance of the warrant. Tapos mag-stronghold sila sa Davao. Kumbaga, yung character flaws nila did them in eventually. Ngayon, over the weekend, nakiramdam sila. Nakiramdam sila kung meron ba talagang warrant o wala. So wala silang nakukuhang confirmation and they decided, I believe, ang nangyari dito, while ang plano is to seek asylum sa Hong Kong, pero mukhang base doon sa mga information namin, nabore siya doon, nalungkot siya, hindi siya makatulog doon, parang the weather is not ideal for him, the food, hindi niya kumbaga, he did not see himself living there for the rest of his life, or at least habang nakaupo ang unfriendly administration. So with that, ang decision nila is unahan nila yung warrant. So nung tinitignan nila na parang wala naman, naniniwala sila diyan
kina Panelo, sinasabi fake news yung warrant, na naniwala sila sa sarili nilang fake news. They assumed walang warrant. And ngayon, actually, yung flight nila is supposed to be hapon. Ngayon, one smart guy within his group said, kung ipupush through nila yung hapon, baka lumabas yung warrant during the day, in the morning, lalo sila maipit. So, they moved it dun sa umaga, pero they kept the afternoon flight parang as a decoy para doon pumunta. Then, umaga sila lilipad, and there was a private jet waiting to take them to Davao. Para pagdating doon, kumbaga nag-decide na lang si Digong na ayaw niya na mag-asylum. Uwi na lang siya, tapos mag-last stand na lang sila ng Davao. So, nag-ano sila. Akala niya maunahan niya yung warrant, kaya minove niya nung morning, not knowing na meron lumabas nung early morning. At yun na nga, naging the worst place na mahuhuli ka is doon kasi talagang wala siyang isolated talaga siya doon. And ayun, a series of fortunate events, pero behind the scenes marami pa ring mga mga glitches tsaka pero naman na overcome naman at eventually na turn over na siya.